Isang magandang araw po sa inyo mga dear. Ako po si Papa Dudut, inviting you all to please subscribe to my YouTube channel. Huwag din kalimutan na mag-like, share, and mag-post ng inyong mga comments sa aking YouTube channel. Nag-heart po ako, binabasa ko po ang mga comments ninyo at na-appreciate ko po ang inyong walang sawang suporta. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Kami po ng asawa ko ay avid fan ng inyong programa since nasa high school pa lamang kami. Simulan po natin ang aking kwento nasa isang sikat akong store na bilihan ng kape. Habang hinihintay ko ang aking asawa, nag-flashback lahat ng mga nangyari sa amin. Simula nang naging magnobya kami hanggang sa kinasal at nagkaanak. Ako po pala si Megan, hindi tunay na pangalan. 35 years old from Bulacan. Asawa ko po ay si Francis, 36 years old, hindi rin niya tunay na pangalan. Nagkakilala kami ng asawa ko noong lumuwas siya ng Maynila para mag-apply ng trabaho para sa ibang bansa. Ako naman ang time na yon ay nagtatrabaho sa isang agency. Hanggang sa nakaalis siya papunta sa ibang bansa. Niligawan niya ako year 2010, naging magnobyo kami. Hanggang sa umuwi siya year 2012. Ako ang sumundo sa kanya sa airport. Dumiretso muna kami sa bahay namin bago kami umuwi sa kanila. Nag-propose siya sa akin ng kasal sa isang sikat na mall sa May Pasay. Tuwang-tuwa kami ng araw na yon. Hanggang sa kinasal kami at nabuntis sa una naming anak. Pero nakunan ako. Iniisip namin na siguro ay hindi pa ito para sa amin. Huwag mawala ng pag-asa at bibiyayaan din kami ng ating Panginoon. Nagbuntis muli ako sa pangalawang pagkakataon. Umalis muli ang asawa ko papunta sa ibang bansa. Kasalukuyan akong 2 months pregnant noong hinatid namin siya sa airport. Hanggang sa nanganak ako ay wala siya sa tabi namin. Nag-celebrate ng binyag, birthday, Pasko, bagong taon at iba pang mga okasyon nang hindi namin siya nakakasama. Ganon talaga kapag OFW. Pero syempre para naman yon sa pamilya niya kaya siya nagsasakripisyo sa ibang bansa. Ako naman nagtatrabaho as supervisor sa isang recruitment firm sa Mandaluyong. Year 2015 may isang malaking problema ang dumating sa amin. Habang nasa ibang bansa ang asawa ko ay nagkasakit po siya. Paulit-ulit na lagnat hanggang sa magpa-check up siya hanggang sa na-diagnose siya na meron siyang AML o leukemia. July 2015 yon. Hindi ako makapaniwala ng panahon na yon. Sinisisi ko ang Panginoon, nagalit ako sa kanya. Kino-question ko siya, bakit asawa ko pa, bakit kami pa? Paano na kami? Paano na ang anak namin? Hindi ko kakayanin ang hirap at sobrang bigat ng pinagdadaanan namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Ang dami ko pong tanong sa Diyos. Hanggang sa naapektuhan na ang trabaho niya sa ibang bansa. Hindi na siya nakakapasok. Napilitan ako mag-resign sa trabaho ko kasi wala na kaming pasahod sa mga kasama namin sa bahay at taga-alaga ng anak namin. Gabi-gabi akong umiiyak noon, niyayakap ko noon ang anak ko. Nakakatulog na lamang ako ng umaga ang aking mga mata. Minsan nga ay hindi na ako kumakain ng maayos. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa kanya. Kumusta na kaya siya doon? Gusto ko siyang alagaan, gusto ko siyang puntahan pero wala akong magawa. Nagtry akong pumunta sa kanya pero alam mo naman sa Pinas dahil kailangan ng papeles bago ka makapunta sa ibang bansa. Hanggang isang araw ay tumawag siya, masamang balita, tinapat na raw siya ng doktor na hindi makakatulong sa kanya ang puro blood transfusion at chemotherapy. Kailangan na niyang mag-undergo ng bone marrow transplant. Papadudot, natatakot ako sa mga posibleng mangyari sa kanya habang nasa ibang bansa siya. Dasal na lamang ang kinapitan ko. Sana bigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay ang asawa ko. Yun lagi ang hiling ko sa Diyos, Papa Dudut.
Kung ano man ang purpose niya, maluwag na lang naming tatanggapin. Pinaubaya na namin sa kanya lahat, sinurrender na namin lahat sa kanya. Kay Lord na lang ako lagi, bahala na ang Panginoon. Meron po siyang kapatid na babae doon sa bansang yon. Nag-undergo ng mga laboratory test para siya ang maging donor ng asawa ko. Pero masamang balita na naman. Hindi sila perfect match ng asawa ko. Noong time na yon, yung kuya niya nasa Japan, habang nasa Japan ay nag-undergo siya ng mga lab test. Pinadala sa Taiwan kung saan nandun ang asawa ko. Perfect match silang dalawa. Kaya dali-dali nag-asikaso ang kuya niya, bayaw ko papunta sa asawa ko. Mula Japan ay nagbiyahe siya papunta ng Taiwan at umaasa at nagdarasal kami na maging okay na ang lahat. Hanggang sa naisagawa na ang transplant August 2015 at naging donor niya ang kapatid niyang lalaki. Papa Dudut. Naging successful ang transplant hanggang sa nakabalik na ang kuya niya sa Japan at yung asawa ko patuloy na nagpapagaling sa ospital. Hindi kami bumitaw sa Panginoon, lahat ay pinagpasa Diyos na lang namin. Hanggang sa nakatanggap kami ng magandang balita na okay na ang asawa ko at pwede na siyang lumabas ng ospital. Cancer-free na siya. Naka-survive siya, Papa Dudut. May mga binigay na sa kanyang mga gamot at monthly check-up. Hanggang sa nakauwi na siya ng Pilipinas, sinundo namin siya. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut, walang pagsidla ng tuwa. Napakabuti ng Panginoon at binigyan pa niya kami ng pagkakataon na makasama pa namin ang asawa ko. Hanggang sa nagbalik siya sa ibang bansa para makipagsapalaran muli bilang OFW. Ako naman ay bumalik na sa pagtatrabaho. Nakapasok ako sa isang government company, naging okay naman kami, nakapag-ipon hanggang sa nakapag-put up kami ng isang maliit na negosyo. Naisipan na niyang umuwi ng Pilipinas for good at mag-focus sa business namin. At unexpected blessing ang dumating, nagbuntis muli ako. Hindi talaga namin inaasahan kasi ang sabi sa kanya ng doktor ay maapektuhan ang reproductive niya at baka hindi na siya magkaanak pa. Blessings talaga, napakabuti ng Panginoon. Napapangiti na lamang ako ng mga oras na yon nang dumating na ang asawa ko. Tinatanong niya ako kung bakit ako napapangiti at ang sabi ko na lang, wala. Naisip ko lang yung mga pinagdaanan natin sa buhay. Tinanong ko siya na bakit ngayon ka lang. Sagot naman niya kasi ang dami pang deliver kanina, nakakaya sa mga customers na tumatawag. Hinintay niyang matapos lahat ng deliver saka siya umalis at iniwan na lang yung tao namin doon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay madalawa na po kaming anak, isang 7 years old at turning 8 sa September. At kakaisang taon lang ng bunso namin noong January 2021. Sa buhay natin, ang dami nating mapagdadaanan. Madadapa pero matututo tayong bumangong muli. Huwag lang tayong mawalan ng pag-asa at mas lalo nating patatagin ang pananampalataya sa Kanya. At hindi niya tayo pababayaan. Kapag Panginoon ang kumilos, the best talaga. God is good all the time. May purpose tayo kaya tayo nandito sa mundo. Pangalagaan natin ang buhay na ibinigay niya sa atin dahil ito'y hiram lamang. Salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko at hindi man ako magaling magkwento. Sana po ay meron kayo napulot na aral. Muli, ito po ang aming kwento ng pag-ibig. Thank you so much and God bless. Muli, ako po si Megan. Maraming salamat po. Mga masusugid nating listeners, na-realize ko na marami po tayong mga sulat na mga maiiksi pero makabuluhan. Kaya naman I decided for today's episode na basahin ang ating mga storyang kahit maiksi pero pagpupulutan po natin ang mga aral at inspirasyon. Ngayong araw sa pangalawang kwento sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay isang magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Ara, hindi ko totoong pangalan. Lagi po akong nakikinig ng mga storya ninyo at sobrang ganda po kasi. Ang akin pong ibabahagi ngayon ay tungkol po sa pag-ibig, kahit na hindi ako naniniwala dyan. Sisimulan ko po noong una akong nagmahal. 18 years old po ako noon pero parang wala lang kasi text lang naman yon.
Pero kahit na ganoon papadudot, ako po ang madalas na nasasaktan. Ewan ko ba? Ang bilis ko po kasing ma-fall. Pero after po noon, it takes a year bago po ako nagmahal ng personal na talaga. Nakilala ko po siya sa Facebook. Schoolmate ko noong college. After few months ng pagchat-chat, nag-decide po kami na magkita na. And I met him in person. Una kasi hindi naman talaga ako mahilig makipag-meet. Hanggang sa dumating yung time na nakikita ko yung effort niya, kaya naman sinagot ko na siya. Sobrang sweet kasi noon at sobrang effort for almost 21 years of existence in my life. Ay ngayon ko lamang po na-experience yung ganong pagmamahal. And after 1 week ay wala na po siya. Parang bulang naglaho. 1 week lang ginabot ang relationship namin. For me, it hurts po kasi kahit na ganun lang, after 4 years bago po ulit ako nagmahal. Nag-focus muna ako sa trabaho at nilibang ang sarili ko. Yun nga, after 4 years, I'm 25, I met another guy. Hindi ko na po papangalanan. Wala naman kasing kwenta yun eh. I met him in my friends po. Pinakilala sa akin, pinsan pala ng kaibigan ko. Una syempre, we're getting to know each other muna. Nagka-text po kami, hiningi niya ang number ko noon, binigay ko naman. For almost 2 months, finally ay sinagot ko na po siya. Kasi nakita ko naman ang sincerity niya. And I'm so happy. Sobrang in love ako noon that time. After 2 months na sinagot ko siya, it's long distance naman po na relationship kasi kailangan niyang mag-work sa malayo. Pero okay lang po yun sa akin kasi may CP naman. Ayun, tuloy-tuloy lang po ang communication namin, tumatawag siya at nagte-text. Na kahit na sabi ng ka-work ko ay wala man lang effort na ginagawa kasi hindi nila nakikita yon. Kasi po ako na lang ang lagi nag-i-effort para puntahan siya. Never pa niyang ginawa sa akin ang pasyalan ako sa boarding house. Sa tuwing magkikita po kami, ako talaga ang gagawa ng way para makita lamang siya. Para sa akin ay hindi ko napapansin yon kasi nga bulag ako that time. I'm happy po kasi sa family niya na pinakilala naman niya ako. Yung nanay niya ay okay naman po, pati tatay niya at mga kapatid ko po ay sobrang okay naman. Hanggang sa dumating ang ilang buwan na nawalan ako ng trabaho. Nag-decide yung mama niya na umuwi na sa kanila para po makapagpahinga muna. And after noon ay saka naghanap ng work. Kasi wala rin po siyang work nung time na yon. Andun lang ako sa kanila basta kapag wala akong work or nawala na ako ng work ay lagi lang ako nagpupunta doon. Para lang makita siya at makasama. For almost 1 month that I've been there ay marami po akong napapansin. Nung nandun nga po ako ay lagi naman siyang wala at madaling araw na kung darating siya. Ang saklap, papadudot. Parang pinaparamdam po niya sa akin na wala lang ako. Nandun nga ako pero hindi naman niya ako binibigyan ng time. Ang laging nire-reason niya ay nandun naman daw ako sa bahay nila. Magagala lang daw siya at magbabasketball. Everyday po yun ang ginagawa niya tuwing hapon. At laging nagpapabango. Basta kakaiba na yung nafe-feel ko that time. Hanggang sa dumating na nga yung time, papadudot, na nalaman ng parents niya kung ano-ano ang pinaggagawa niya. Nahuli daw po na may babae siya at nakapatong pa siya sa babae. Ang kapal ng mukha niya. Ang masakit pa doon ay may asawa pa yung babae. Grabe po yung nalaman ko. Siyempre masakit yon para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kasi po for almost 11 months na kami ngayon. Ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ang ginagawa niya. After kong malaman lahat-lahat ng nangyari ay decided na umuwi na ako. Kahit po ang sakit. Ang parents naman niya ay hindi pa ako pinapauwi. Hayaan lang daw muna pero ako po talaga ang gusto nang umuwi that time dahil sobrang sakit na. Pinamumukha pa niyang tanga kaming lahat doon. After na nangyari yon ay naulit ang ginagawa niya. Inaaraw-araw niya ang pagdalaw doon sa babae niya na doon daw siya mas nagiging masaya. At hindi sa akin. Sana sinabi na lang niya ang katotohanan at hindi yung naglihim pa siya. After almost 11 months na naging kami ay decided na talaga na
we end this relationship kasi una pa lang ay wala na talaga siyang kwentang tao. Nagready na ako para makauwi sa amin at umalis na lamang doon para hindi na ako masaktan pang muli at nagpaalam ako sa family niya ng maayos at sa mga kapatid niya. Ang sabi naman ng nanay niya ay magpaalam din ako sa boyfriend ko. Sinabi ko na lang na uuwi na ako sa amin and no formal breakup happened. Sabi lang niya mag-ingat daw, after noon ay nakauwi na nga ako sa amin. I feel so depressed kasi wala akong work at broken hearted pa. Nag-focus na lamang ako sa paghahanap ng trabaho para makapag-move on at malimutan lahat ng sakit na nangyari. After few months ay nakahanap na rin ako ng trabaho. At 1 month later nang nagte-text at tumatawag pa sa akin yung walang hiyang lalaking yon. Ayon sa kanya, gusto raw niyang makipagbalikan. Ang daming sinasabi na hindi naman totoo. Hindi na kasi ako naniniwala simula nung niloko niya ako. Nagpalit na lamang ako ng number noon para hindi na niya ako makontak pa. Sa ngayon po ay 5 years na akong single and finally ay nakapag-move on na rin ako. I am happy with my life kahit na lagi ako nasasaktan sa pag-ibig. Hindi na ako aasa na makakahanap pa ako ng taong magmamahal sa akin kasi parang lahat na lamang pag nagmamahal ako ay laging ganun lagi ang nangyayari, lagi akong iniiwan. Kaya nga okay na po sa akin na wala na lang. Mabuti nga yun at ang tanging hiling ko na lamang na maging maganda yung buhay ko hanggang dito na lamang po Papa Dudut at tatapusin ko na ang aking liham. Sana naman po ay mabasa niyo po ito, kung pwede po ay pakikontak po ako bago ninyo ito basahin para naman mapakinggan ko. Lubos na umaasa, maraming salamat. Ara. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin online via YouTube. Maaari po kayong mag-send ng inyong mga stories sa pamamagitan ng pagsisend via email sa papadudutstories@gmail.com. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang po ako sa pangalang Ariana. 23 years old, isang single mom. Iikot lang ang kwento sa huling pahina ng buhay ko ngayon na gusto ko nang kalimutan, Papa Dudut. Last year, 2020 ay may nakilala ako, Papa Dudut, from my circle of friends sa isang networking company. Nakilala ko siya at itago natin siya sa pangalang Romualdo. Mabait, matipuno at nasa kanya ang gusto kong katangian ng isang lalaki. Hanggang sa nagkausap kami sa Facebook Messenger. Nagbigay ng motibo para magkita kami at dumating yung araw na yon na nagkita kami at may nangyari sa aming dalawa. Sa pangalawa naming pagkikita, Papa Dudut, ay nagdalawang isip ako na makipagkitang muli sa kanya. Dahil siya pala ay may anak na at asawa. Pero dahil at gusto niya at nagustuhan ko rin ay sinundo niya ako sa bahay at may nangyaring muli sa amin. Hindi kalaunan ay naging madalas na po ang pagkikita namin, Papa Dudut. Nagkapalagayan ng loob at napamahal na ako sa kanya. At alam kong napamahal na rin siya sa akin. Ngunit isang araw, Papa Dudut, ay may kinita ako, si Roy. Kinita ko si Roy kasi kailangan ko ng pera para sa dalawang anak ko na may sakit. Pero isang beses lang na may nangyari sa amin. At isang beses lang akong nakipagkita sa kanya. Pagkatapos noon ay blinako na rin si Roy. Nagpatuloy at napadalas pa ang pagkikita namin ni Romualdo. Kasi alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya at mahal na rin niya ako. Hanggang isang araw ay may senyales na akong naramdaman na ako ay nagdadalang tao na. Nagsusuka ako tuwing umaga, nagkikrave ng iba't ibang pagkain. Ngunit pumasok sa isip ko na kung mabuntis ulit ako, magagalit na naman ang mga magulang ko sa akin kasi dahil sa nakaraan ko, ang dalawang anak ko ay wala silang ama. Natakot ako, Papa Dudut, kaya sinubukan kong bumili ng pregnancy test. Kinabukasan nga, Papa Dudut, bumili ako ng PT upang malaman ko kung buntis nga ba ako o hindi.
Yung isa sinubukan kong gawin ng gabi at 2 guhit ang lumabas sa pregnancy test. Natakot ako Papa Dudut at parang guguho na ang aking mundo sa mga nalaman ko. Sinabi ko kay Romualdo ang nangyaring ito. Madali naman niya akong pinuntahan dito at sinundo Papa Dudut at noong magkasama kami ay inulit ko ang PT at ang lumabas ay positive muli ako. Hindi magkamayaw sa tuwa si Romualdo nang malaman niya na nabuntis ako. Sobrang tuwang-tuwa siya Papa Dudut at nangako siya sa akin na hindi niya ako pababayaan at ang magiging anak namin. Ngunit hindi rin matanggal sa isip niya at loob niya na baka malaman ito ng kanyang unang asawa kaya nagdoble ingat pa rin siya. Eto na nga Papa Dudut. Unang buwan ng aking pagbubuntis. Talagang hindi niya ako pinabayaan at mas lalo akong napamahal sa kanya. Nakakasama ko siya tuwing ako ay nagpapacheck up sa aking OB-GYN. Papa Dudut, kay Romualdo ko naramdaman lahat ng gusto ko sa isang lalaki. Lahat ng katangian na gusto ko ay nasa kanya na. Sobrang mahal na mahal ko na siya. Ika-4 na buwan ng aking pagbubuntis noon. Birthday ko Papa Dudut, niregaluhan niya ako ng cellphone at gamit ko pa sa ngayon yon. Alam ko Papa Dudut na napamahal na rin siya sa akin at lahat ng effort niya ay sobrang na-appreciate ko. Sa gitna ng aming pagsasama, meron ding dumating sa amin na parang isusuko ko na ang relasyon namin kasi baka mahuli kami ng asawa niya. Meron din kaming pag-aaway minsan pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Marso nitong taon Papa Dudut nang mga anak ako sa aming anak ni Romualdo. Sinamahan niya ako sa ospital kasama ang aking ina. Nakipagtao at nakiusap pa siya sa aking inay at sinabing, "Ma, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sila pababayaan." Nang marinig ko yon na sinabi sa akin ng aking inay ay sobrang tuwang-tuwa ako at mas lalo ko siyang minahal. 11:51 nang pinanganak ko ang anak naming lalaki ni Romualdo. At sobrang tuwang-tuwa siya kasi siya lang ang anak niyang lalaki. May dala pa siyang bulaklak at cake sa aming anak. Siya lahat ang nagbayad sa lahat ng hospital bills at talaga namang hindi niya kami pinabayaan. Sa pagkakataong ito Papa Dudut ay hindi ako magkamayaw sa tuwa dahil naranasan ko ito sa piling niya. Papa Dudut, nakauwi naman kami sa bahay pagkatapos ng 3 araw sa ospital. Naging responsableng ama si Romualdo Papa Dudut. Sinasamahan kami ng anak ko tuwing nagpapacheck up kami sa pedya ng anak ko at nagbibigay siya ng sustento sa amin. Maala fairy tale ang nararamdaman kong ito Papa Dudut. Akala ko eto na ang happy ending para sa aming dalawa. Hanggang sa 3 buwan na ang anak namin ni Romualdo Papa Dudut nang magplano siya na kumuha ng health insurance. Sa pagkuha niya ng insurance Papa Dudut ay may mga requirements pala siya na dapat gawin na magpa-test or general check-up. Sa madaling salita ay pinagawa niya lahat ng test na kinakailangan. Ngunit nalaman niya na siya ay may diferensya sa puso Papa Dudut. Heart enlargement daw. Nang sinabi niya sa akin ito Papa Dudut ay naiyak ako at sobrang nag-worry para sa kanya. Niyakap ko na lamang siya Papa Dudut. Lumipas ang 1 linggo, sinundo ulit kami ng anak ko ni Romualdo Papa Dudut at sinabi niya na kailangan naming gawin ang DNA test. Ako siya ang anak namin. Kapag napatunayan sa DNA test na anak namin siya ay pwedeng gawing beneficiary ang anak namin. Pumayag ako na gawin ang DNA test Papa Dudut ayon na rin sa kanyang pagkukumbinsi. Kinuhanan kami ng DNA samples gamit ang buccal swabbing. Lumipas pa ang 1 linggo Papa Dudut, si Romualdo ay tumawag at sinabing susunduin kita dyan at mag-usap tayo ng harapan na para bang gulo o may problemang dinadala. Sa madaling salita Papa Dudut ay pumayag ako na sunduin niya ako at nag-usap nga kami ng masinsinan. Pagbungad niya sa akin nang sumakay ako sa kanyang sasakyan ay wala ka bang aaminin sa akin agad ang sinabi niya.
Napabuntong hininga ako papadudod at naisip ko ng oras na yon na baka ganito ang mangyayari dahil sa nagawa kong pakikipagtalik noon kay Roy ng isang beses. Sumagot ako sa kanya, papadudot. Wala akong aaminin sa iyo, Romualdo. Ano ba talaga ang problema? Hindi muna siya sumagot, papadudot, at nagyosi siya at inabutan din niya ako ng yosi at nagsalita na siya. Niloko ba kita? Pinabayaan ba kita? Alam mo, Ariana, sobrang minahal kita. Malumanay niyang sinabi sa akin. Naiyak na ako ng oras na yon, papadudot, at hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Umiiyak siyang inabot sa akin ng isang brown envelope, papadudot, at sinasabing eto ang problema, Ariana, at basahin mo. Kinabahan na ako, papadudot, habang binuksan ko ito at nakita ko ang isang DNA result. Hindi nagmamatch ang DNA nila ng anak ko, papadudot. Napaiyak na lamang ako habang sinasabi niya sa akin ang lahat ng yon. Bakit siya raw, bakit sinira ko daw ang buhay niya at bakit ko raw siya sinaktan. At sinabi pa niya na muntik na raw siyang mamatay sa aksidente dahil sa nalaman niyang hindi siya ang ama ng anak ko. Gumuho ang mundo ko, papadudot, at sobrang napaiyak na lamang ako ng oras na yon na halos gusto ko na lang mawala. Hindi ko maatim na makita ko siyang umiiyak, papadudot. Wala naman sa intensyon ko na saktan at sirain ang buhay ni Romualdo. Akala ko siya talaga ang ama ng aking anak. Kasi isang beses lang na nangyari sa amin ang pakikipagtalik ni Roy. Inakala ko na si Romualdo ang ama ng anak ko kasi siya ang nakakasama kong madalas, papadudot, at nakakasiping. Habang nakikita kong humahagulhol sa iyak si Romualdo, sinubukan ko ding bumaba ng sasakyan. Hindi ko kasi matim na makita siyang umiiyak sa nagawa kong kasalanan sa kanya, pero pinigilan niya ako, papadudot. Sabay ng mahigpit na yakap habang umiiyak siya ay sinabing, ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Tumayo ka sa iyong pagkakadapa at hinalikan pa niya ako sa pisngi at sinabing pinapatawad na kita. Sobrang iya konsensya, sakit ang naramdaman ko ng mga oras na yon. At niyakap na rin niya ako ng mahigpit at sinabing sorry sa lahat at sorry sa lahat ng problemang binigay ko sa iyo. Patawarin mo ako, sobrang mahal kita. Nang binitawan na niya ako sa mahigpit niyang yakap, papadudot, ay mabilis akong bumaba ng sasakyan at naglakad paalis palayo kay Romualdo. Hanggang dito na lamang ang aking liham, papadudot. Ngayon ay hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa dahil wala akong trabaho. Hindi na rin nagbibigay si Romualdo sa nalaman niya at nawala na rin ang aming komunikasyon. Papadudot, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula sa ngayon. Pero ipapangako ko na lamang sa sarili ko na hindi ko pababayaan ang aking mga anak. Mamahalin ko sila hanggat nabubuhay ako. Sobrang masalimuot ang aking buhay, papadudot, at sana'y mapatawad ako ng nasa itaas. Nakasakit po ako ng isang taong wala namang masamang intensyon sa akin. Isang taong nagparamdam sa akin ng pagmamahal, yon ang hindi ko maatim, papadudot. Mensahe ko na lang kay Romualdo, kung nasaan ka man ngayon, sana totoong kapatawaran ang iginawad mo sa akin. Sobrang pinagsisihan ko ang mga nagawa ko sa iyo. Hindi ko intensyon na saktan ka at mabubura man ang mga litrato, pero hindi ang memories na nakasama kita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin. Salamat sa mahigit 1 taon pagsasama natin. Sobrang minahal kita. Sa ngayon, papadudot, ay hindi na mabilang ang mga luhang pumatak sa aking mga mata sa nagawa kong ito. Sobrang pinagsisihan ko na ang lahat. Sinisisi ko ang sarili ko, napakawalang kwenta kong tao. Sana dumating na ang araw na mapatawad ko naman ang aking sarili. Lubos na gumagalang, Ariana.